So malinaw na malinaw mga kaiksena sa inyo ang naging trending na balita sa mag-ina dahil may matibay na ebidensya sa kasong plunder laban kay Loren Legarda at sa kanyang tawag dito mamas boy na si ano yun? Promil ba? Pigrolac. Ay iba pala yun. Na si Libeste. O eto si Libiste pala. O eto dito muna tayo. Abangan nyo isa pang video. Kumpirmadong umalis ng bansa ang maginang sina Senador Loren Legarda at Batangas Congressman Leandro Lebiste. Ilang araw yan matapos i-anunsyo ng Ombudsman ang reklamong plunder at graft laban sa kanila. Naniniwala naman si Ombudsman Boyeng Rimulya na babalik ang mag-ina kung ayaw daw nilang umuwing nakaposas. Uuwing nakaposas, ang bigat niya mga kaiksena. NBI ang nagsabi na lumabas ng bansa ang magina, bagay na kinumpirma rin ng Bureau of Immigration. August 2 nang bumiyahe pa Hong Kong si Lebiste habang patungong France naman si Legarda. Ilang araw yan matapos sabi ng Ombudsman na posibleng makasuhan ng plunder at graft ang magina kaugnay po ng bilyon-bilyong pisong solar projects. Siyempre mga kaiksena, pag sinabi mong plunder, walang bail. So, patay ka ngayon, mapupitang ka sa kulungan yan, Lebeste. Una na yung tinanggi ni Legarda at ni Lebiste. Ang Ombudsman naman, tuloy-tuloy daw ang investigasyon sa mag-inang Legarda at Lebiste kaugnay ng solar projects. Naniniwala si Ombudsman Boyeng Rimulya na babalik ng bansa ang mag-ina. Pakinggan natin ang sinabi ni Ombudsman Rimulya. I don't think tatakas sila. Babalik yan. Okay, sir. Babalik yan. Naniniwala kami babalik. Thank you, sir. Baka gusto nilang umuwi na nakaposas pag hindi sila bumalik, di ba? Bukod sa solar projects, inimbestigahan din ng NBI si Lebiste kaugnay sa umunoy tangkang character assassination laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Dawit din dyan si dating Negros Oriental Congressman Jing Paras. Naniniwala ang NBI na malakas ang ebidensya laban kina Lebiste. Yun nga lamang, no-show sa sapina ng NBI sina Lebiste at Paras kahapon. Sa Martes ang bagong schedule nilang humarap sa NBI. Na itong pahayag ni NBI Director Melvin Matibag. Kasi lakas ni Superman, yung ebidensya. Hindi ko na itutuloy yan. Nasabi niya na yan kanina eh. Ngayon, ito yung isang video na talaga pong napakalakas ng ebidensya laban sa mag-inang Loren at Lebiste. Ano yun, Direk? Ito na ngayon. Pakita mo Ito. Mismong si dating mayor ng Maynila, mahal kong Maynila, sa'yo hindi magmamawi. Maynila, Maynila, pangarap kong mabubuhay. So, mismo si Atienza mga kaiksena, maibubulgar at merong sasabihing malupit patungkol sa solar project ng mag-inang ito nga, ang hirap kasi, ba't kasi Lebiste, Legarda, mga pa no? Basta yung mag-ina na lang, mag-inang hindot. Ito yung bubuking. Pakinggan nyo. Preliminary investigation na mga reklamong graft at plunder laban sa mag-inang sina Ang bigat po nun mga kaiksena, hindi mabubuhat yon, graft at plunder. Senador Loren Legarda at Congressman Leandro Lebiste. Kaugnay yan sa umano'y 10 billion peso ghost solar projects. Pinabulaanan na ng kanilang kampo ang aligasyon at sinabing paninira lang ito sa kanilang integridad. Kaugnay ng balitang yan makakausap natin. Integridad daw? May integridad pa ba itong mga mag-inan to? Wala kayong integridad, Loren. Tumigil ka. Kaartehan mo, hindot. Si dating Buhay Party List Representative at Manila City Mayor Lito Atienza. Magandang gabi po. Pakinggan nyo pakinggan nyo Congressman Atienza, good evening po sa inyo. Good evening. Good evening. Alright, Congressman, seems like magiging key witness po kayo sa graft at plunder investigation laban kina Senator Loren Legarda. Aba, magiging witness pa pala siya Patay kayo talaga dito. Lepeste. At Congressman Leandro Lebiste. Nakuhanan o nagbigay na po ba kayo ng affidavit sa Ombudsman? Wala pa po. Okay. Pero kung yan, papayag po ako sapagkat gusto nating maiayos ang ating gobyerno, mapakinabang ang bayan. Oo nga. Yung solarization project ni Loren at yung kanyang pamilya
ay talagang simula pa, duda na ako. Kaya kinakontra ko yan sa floor, outside of Congress. And I was pointing out, I see a basic fundamental issue na talagang ito'y shades of a scam. Oh, scam talaga. 'Di ba? Tanginan to si Libeste. Kung nasa harapan ko, kakaltukan ko yan eh. Pipektusan ko ba ng isa yan? Papektus nga! Oh, Humingi sila naalala nga Humingi namin, sila ng- Congressman, na isa kayo doon sa 15 lawmakers na tumutol dito. Pero nauna nyo na nga pong sinabi na personal na naglabi sa inyo si Senator Loren Legarda para bigyan ng prangkisa ang solar para sa bayan na pag-aari ng kanyang anak. Naalala Yung niyo po'y po ba? totoo lang. Ano po yung inalok sa inyo, Congressman? Kung naalala niyo pa. Ako'y humingi siya, magkita kami. Eh, magkaibigan naman kami. Oh. So pumayag ako. Oh. Nung nagkakape kami, Oh. sinabi niya, tulungan mo naman yung anak ko. Sabi ko, Senadora, masyado namang halatang-halatang quick money lang ang hangad ng anak niyo. Bakit? Yung kanyang proposal sa Kongreso, ang capitalization ng Solar Philippines, kumpanya niya, ay 1 million pesos. Meron ba naman magsosolarize ang buong Pilipinas na ang gagastusin ay 1 million pesos? Alam nyo, dapat maimbestigahan din dito yung ibang mga pumayag eh. 'Di ba? Kasi si Atienza daw, tumututol siya eh. Hindi siya pumayag eh. Ayaw niya nga eh. Yung mga pumayag dyan, ang bubo nyo. Paano ka magiging isang solar company, magtatayo ka ng para sa buong basang solar, ang pera mo lang, 1 million? Talagang kinursunada lang yung pera ng bayan. Iniscam talaga tayo, mga kababayan ko. Asan ang solar niya dyan? Kung ano nung abot ng pera niya, 1 milyon, yun lang napatayo niya. Putik na yan. Ulitin natin. Ghost electricity, oh. Grabe, oh. Pakinggan natin, ha. Oh. Philippines, kumpanya niya, ay 1 million pesos. Meron ba naman magsosolarize ang buong Pilipinas na ang gagastusin ay 1 million pesos? Sabi ko, doon pa lang kitang-kita ko na yan ay hindi totoo. Alam ko ang plano nyo dahil kinausap ko lahat ng mga solar providers sa bansa. Isa lang ang kanilang punto de vista. Kukuha ng prangkisa yan, ibebenta yan sa mga foreigners. Oho. Foreign companies, gagawa sila ng billion piso. Congressman, naalala niyo ho kung ano yung inalok sa inyo ni Senator Legarda o kung meron man? Grabe, no? Ina talaga tong mga hayop na mga politikon to talaga, no? Kakapal ng mukha, no? Tigas ng mukha. Kaya ganun-ganun na lang kumamigay ng pera si Libeste, no? Ay, si Libiste, di ba? Kala mo, galing talaga sa bulsa niya yung perang hawak-hawak niya. O wala? Ito ang kanyang salita. Oho. Sabi niya, alam mo Lito, chairman ako ng Committee on Appropriations sa Senado. I can help you with a 10 million peso fund. Basta pumayag ka lang, tutulungan mo ang anak ko. Sabi ko, Senadora, kung yan ang iyong paksa, ay marami akong ginagawa na mas mahalaga sa opisina ko. Thank you for a cup of coffee. Goodbye. Okay. Ako nga gusto kong magpa-solar eh. Pero ang mahal eh. 300,000 to 400,000. Tapos magkumpanya mo, kukuha ka ng project solar para sa buong Pilipinas, 1 milyon pera mo, 2 bahay lang malalagyan nun. Hindi kasi nga, yun ang magiging siste. So, makukuha nila yung, tawag dito, lisensya para sila yung maging provider ng solar. Tapos, ang gagawin nila, kukontakin sila sa ibang provider na, baka gusto yung mag-solar dito. Ito ang halaga ng solar na kailangan yung i-build dito. Magkano? Halimbawa, sige, pwede yung mga 800 billion. Kunyari lang. Pero, ang ibibigay lang nila at sisingilin nila kunyari sa gobyerno,
tawag dito, 500 billion. Eh di tubo sila ng 300 billion. Boom! Di ba? Ibibenta nila eh. Grabe kagahamanan nito mga putang inan to, no? Kapal ang mukha ni Loren, ano? Para sabihin niya pa na bibigyan kita ng 10 milyon na budget. Basta pirma mo o pumayag ka sa ano ng anak ko. Yung inantong mag-inanto, mga durobo kayo. 'Di ba? Oh. Eh, sabi nung nag-areglo ng meeting namin, pambihira ka naman, Senadora eh. Sinabi ko sa'yo, huwag mo aalukin si Congressman. Ibang klaseng tao yan. Hindi na ho naulit Ayun. yung usapang yon. Hindi na. Okay. Yung kanina ho binabanggit niyo yung 1 million peso na puhunan ng kumpanya ni Congressman Leviste, ano? What makes it unusual sa inyong palagay na mag-grant ng prangkisa? Palagay ko biro yun. Talagang gusto lang nilang makuha yung prangkisa. At ang sabi sa akin ng industriya, ibebenta yan, sigurado. He will not even provide solar services to the nation. He will sell that immediately. Kaya ang ginawa ko naman, nilagay ko sa batas. Pag ito'y ibinenta ninyo, mawawala ng visa, yung prangkisang yan. Panghuli na lang Kaya po. dapat malaman ng mga foreign buyers niya, wala nang epekto yung kanyang prangkisa dahil binenta eh. Ngayon, ang panghuli na lang pong tanong, ano hong masasabi nyo na ngayon ang investigation, plunder, graft laban sa mag-ina ay gumugulong na sa ombudsman po? Dapat lang, sapagkat kailangan naman magkaroon sila ng pagkakataon linisin yung pangalan nila. Kung hindi totoo ang hinala ng gobyerno. Kaya si Ombudsman Remulla ay dapat naman ituloy niya ang kanyang magandang hangarin para ang makinabang dyan ang taong bayan. Nalugi na tayo sa prangkisa, manalo naman tayo rin sa katarungan sa batas ng Pilipinas. Okay, maraming salamat Tawag dito. Wait lang, mamaya pag-usapan natin yung solar. po sa inyong oras, former Buhay Party List Representative and Manila Mayor Lito Atienza. So maliwanag mga kaiksena, talagang sabit na sabit yung mag-ina. Kasi doon pa lang doon pa lang sa conflict of interest, pasok na kagad yung magnanay na talagang ginagawaan ng paraan ni Loren Legarda na magkaroon ng prangkisa o makuha ng anak niya yung proyekto para sa solar Chineme-eme. 'Di ba? Which is gano'n na nga. O ba, pinadrino system ni Loren. Ipinakiusap niya yan kasi kung si Lito Atienza nga, inimbitahan niya para kausapin, para pumayag at pumirma o sumang-ayon doon sa hinihiling nila. 'Di ba? Paano pa yung iba? Kung nabatuan ni Loren din yun ng alok na, bigyan na kita ng pondong 10 milyon din, 20 milyon, pumayag ka lang. 'Di ba? Huwag kang kumontra sa proyekto na gusto ng anak ko at proyekto na gusto ko. 'Di ba? Popondohan namin ang lugar mo na 10 milyon, 20 milyon. 'Di ba hindi imposible na gano'n na nangyari? Malinaw na malinaw 'yan, mga kababayan ko. Diyos Mariosep, talagang kagahamanan ng mga politikan 'to, no? Samantalang tayo okay na tayo na hindi mansyon ang bahay, hindi nakatira sa subdivision, kahit sa lugar lang na pangkaraniwan, maayos na bahay, kahit hindi lahat sementado o pader, basta komportable, kumakain ng maayos, hindi nagkakasakit or kaya makapagpagamot. Okay na tayo dun eh. Silang mga politiko sobra-sobra ang meron sila. Kaya talaga dapat mga politikong mga magnanakaw, politikong mapapatunayang may ginagawang katarantaduhan, bitayin. 'Di ba? Although yung iba ayaw ng death penalty, pero para sa akin, yung mapapatunayang kurap, kagaya ni Sara, dapat dyan bitayin, dapat dyan Silya Electrica, ganun. 'Di ba? Isipin nyo naman, Diyos ko, saan kumukuha ng pera yung mga Duterte na yan sa pinaggagawa nila? Balik-balik sa ibang bansa, kung ano nung kaletsya ang pinagagawa. 'Di ba? Grabe. Sana lahat ng mga korap
makulong na. Kung hindi man ma-death penalty, makulong na to mga punyetan to. Inan to. Pag hindi kayo bumalik, posas ang suot-suot nyo pag uwi. Ewan ko na lang sa inyo. Di ba? Oh. Subscribe na agad sa channel.